Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 26, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 8, verse 51 to 59. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mo hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ay nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin, at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham na mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, naditing natin na ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng mga salitang, "Bago pa man ipinanganak si Abraham, ako na." Ito ay direktang pag-angkin ng kanyang walang hanggang presensya. Ngunit bago ito, binigyan din niya muna na kaya siya naparito ay para tuparin, para tuparin yung kalooban ng Ama. At sabi nga niya, lahat ng mga sumusunod, tumutupad ng kanyang salita ay hindi makararanas ng kamatayan. Kaya para sa mga Hudyo, anong sabi nila? Kung yun ngang aming dakilang amang si Abraham na matay, ikaw pa. Anong ibig sabihin nito? Yung kamatayan na tinutukoy ni Jesus ay hindi lang yung physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan. Ang sinumang naniniwala at sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga Hudyo kasi during that time, doon sila nakatuon sa nakikita. Doon sila nakatuon sa physical na kamatayan. Ngunit si Jesus nagtuturo ng mas malalim na katotohanan, yung hindi lang nakikita ng mata, kundi ito ay patungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya dito ngayon sa gospel, kaya nami-misinterpret siya. Sa panahon natin ngayon, madali tayong madistract ng mga bagay na nakikita. Pera, tagumpay, problema, sakit. Mas madaling nakukol yung attention natin. Kapag ang pamilya ay naghihintay ng sagot, minsan ang nakikita natin ay puro delay, kakulangan o kawalan ng pag-asa. Pero ang ebanghelyo ay may paalala. Anong nasabi ng gospel natin ngayon? Na huwag lang tayong tumingin sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay nasa mga bagay na hindi agad nakikita. Ito yung kanyang presensya, yung kanyang plano, at yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan.
Kaya sa panahon ngayon, parang ito yung nakakalimutan na natin. Marami sa atin ay masyadong naaaliw at nakakalimutan na mayroong buhay na walang hanggan. Kaya yung iba, pawardi-wardi lang. Parang yung buhay nila ay basta kung ano na lang. Yung gospel natin ngayon ay nagpapaalala na mayroong buhay na walang hanggan. Ito yung paanyaya sa atin ng ating gospel for today. Paano natin ito maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, mag-focus tayo sa mga values natin. Huwag lang sa mga material na bagay. Bigyang halaga natin yung mga eternal values, kagaya ng pagmamahalan, pagkakaisa, pananampalataya. No? Na huwag lang natin tingnan yung end ng buhay natin dito lang sa buhay na ito. Hindi lang sa accomplishment natin natatapos ang lahat. Pangalawa, pagsumikapan natin laging kilalanin si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan yung pangako niya. Kailangan, no? Yung sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Let us pray. Lord, salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin na tumingin higit sa mga bagay na nakikita. Turuan mo akong magtiwala sa iyong plano kahit hindi agad namin ito nakikita. Palakasin mo yung aming pananampalataya upang makita namin ang iyong presensya at katapatan sa bawat araw. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.